So, ayan no guys, kakasabi ko lang, new beginning para sa inyo. So, a new start is coming. Yan yung additional message sa inyo. And saktong-sakto talaga to sa nakikita natin sa inyong mga baraha mga kapiksi, because these are new beginnings in love, in money, even in business mga kapiksi. Angel number 111 guys, i-check nyo yung ibig sabihin yan. Pero lahat yan guys, new beginning para sa inyo. Kung ano man yung journey mo sa buhay mga kapiksi. Okay, kaya maging ready ka, maging receptive ka dito sa mga bagong simula na to na paparating sa inyong Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Full Moon Kapalaran para ngayong March to April para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys. Hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Libra. So, ito yung Moon energy mga kapiksi. Ngayon naman, hanapin natin yung energy ng Libra. Ito guys. So, Libra, kayo ay represent ng Queen of Swords sa ating spread. Ito yung combination guys ng positive and negative energy. General reading lang mga kapiksi. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Yung full moon ngayong March guys ay sa March 24. Tapos yung next na full moon naman ay sa April 23. So, ang reading na to, mga kapiksi, ay para sa period na yan, guys. So, ito yung combination, guys, ng positive and negative energy. Sa negative energy, nakikita natin, guys, na medyo parang limited yung kilos nyo dahil sa pera, mga kapiksi. So, ibig sabihin, parang tipid na tipid. Yung iba sa inyo parang wala din kayo masyadong nakikitang pag-unlad at pag-asenso, no? Regarding sa inyong kaperahan. Yung iba naman sa inyo guys, ang dahilan niyan is because parang nag-struggle kayo financially. Tapos parang right now, tipid na tipid kayo sa mga pagkilos nyo, sa mga paggastos nyo. Kasi ayaw nyo nang mawalan ng pera, ganyan. And for some of you naman, parang ngayon pa lang kayo unti-unting nakaka-recover sa inyong mga pagkakakitaan. So, okay lang yan guys. Kasi take your time na, huwag kayo masyadong magmadali. Sometimes naman ganun talaga pagka nasa recovery phase, no? Hindi naman porket nasa recovery phase okay na agad ang lahat, no? Sometimes it takes time so to build up the momentum again, 'di ba? So as long as ang importante kasi dito guys is nakita natin na kahit papaano unti-unti nang nakaka-recover kayo sa mga financial losses nyo. So this is a good news mga kapiksi. Pero yung iba kasi ang nakita natin parang medyo nagkaroon ng traumatic na experience kayo, parang nag-iwan to ng trauma sa inyo. So yung iba sa inyo parang natatakot na pwedeng na-scam din yung iba sa inyo guys. So kaya naman baka nagpahiram kayo ng pera dati, no, sa mga kakilala nyo, tapos hindi kayo nabayaran. So ang ending parang nagkaroon kayo ng mga financial losses, financial struggles mga kapiksi. Kaya parang medyo nahihirapan na ulit kayong magtiwala. So okay lang yan guys, lessons learned, pero as long as hindi kayo sumusuko sa buhay nyo mga kapiksi. Meron kayong conflict, no? Yung iba sa inyo parang nagkakaroon kayo ng conflict sa ibang tao, kaya takot na kayong magtiwala ulit mga kapiksi. And right now parang mas gusto nyo na lang mag-focus. Ina-advise din kayo guys na magpahinga, kasi yung iba sa inyo baka magkaroon kayo ng sakit, no? Baka magkasakit kayo sa sobrang pag-aalala nyo, sa sobrang stress nyo dahil sa mga problema nyo sa buhay. So ina-advise din kayo na magpahinga at magpa-check up kung kinakailangan mga kapiksi. Eto guys, these are new beginnings, no? New beginnings in love at saka sa money, no? Ano to, parang bahagi ito ng pagbangon mo sa buhay. Unti-unti ring makakabangon yung iyong kabuhayan, yung iyong kaperahan. And ganun din sa love life kung kayo din ay nagkaroon ng problema sa love life mga kapiksi. So parang
nagre-reset ka, no? Parang ito yung mga bagong simula, yugto ng bagong simula sa buhay mo, pareha sa pag-ibig at saka sa kaperahan. So, i-main mo ito guys sa comment section. Mind new beginnings in love, new beginnings in money. So, i-main mo yan guys kasi mga bagong simula yan mga kapiksi. So, tingnan pa natin. May mga paparating na pera sa inyo. Ito guys, sa negosyo, kung kayo ay mga nagnenegosyo or balak magnegosyo mga kapiksi or balak nyong mag-invest, parang meron paparating sa inyo na kung, let's say for example, gusto nyo magnegosyo pero wala kayong puhunan, may dadating sa inyo na parang magpapahiram ng pera, magpapaluwal, ganyan. Para mabuo yung kapital mo para magkaroon ka ng puhunan pang negosyo. Okay? And for some of you, parang i-enjoy mo to. Yes. So, enjoyin nyo lang to mga kapiksi at saka kasabay ng recovery process nyo to. So, yung recovery nyo guys, parang ito yung magiging bagong simula nyo, lalo na kung meron kayong, again, sabi ko nga yung mga nagbabalak na magnegosyo. Kung kayo naman ay negosyante na, pwedeng nag-fail yung business nyo dati, tas parang ngayon lang kayo ulit nakaka-recover mga kapiksi. So, pero ano na to, parang simula na ito ng bagong chapter, no, ng pagnenegosyo nyo. Parang makaka-rebound yung mga business nyo mga kapiksi. And meron ding magbabalik guys, no, from your past. Hihingi ito ng tawad sa inyo. May mga relationship na mag-heal mga kapiksi. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, this is new beginnings in love as well. So may mga relasyon na mag-heal mga kapiksi kung kayo ay nagkahiwalay ng iyong partner or nagkaaway kayo, ganyan, magkakaroon dito ng forgiveness and pwedeng magkaroon ng second chances, pero definitely reconciliation. So pag sinabing reconciliation, not necessarily na magkakabalikan, pero magkakabate mga kapiksi. So pwede kayong magkabate ng iyong partner or specific person. Okay? So, i-mind mo na yan, guys. Syempre sa comment section, mind new beginnings in money, new beginnings in love, mind reconciliation, mind new business, no? Mind capital sa negosyo, yan. Sa mga gustong mag-business talaga. Nakikita natin na magkakaroon kayo ng sapat na puhunan pang negosyo. So, shuffle natin to guys. Tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo magpayaman ngayon 2024 mga kapiksi. Mag-avail na kayo ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi dahil ngayong March no until March 31, magbibigay tayo ng free 1 pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course mga kapiksi. Kaya mag-avail na kayo guys. Sobrang ganda talaga niyan. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys na mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook guys ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ayan no guys, kakasabi ko lang, new beginning para sa inyo. So, a new start is coming. Yan yung additional message sa inyo. And saktong-sakto talaga to sa nakikita natin sa inyong mga baraha mga kapiksi because these are new beginnings in love, in money, even in business mga kapiksi. Angel number 111 guys, i-check nyo yung ibig sabihin yan. Pero lahat yan guys, new beginning para sa inyo kung ano man yung journey mo sa buhay mga kapiksi. Okay, kaya maging ready ka, maging receptive ka dito sa mga bagong simula na to na paparating sa inyong buhay. I-welcome mo with open arms, no?
galing sa taas, mga kapiksi. Attune to the moon, guys. I'll see it when I believe it. So, yung iba, sinasabi nila, to see is to believe, diba? Ibig sabihin, pag nakita na nila, tsaka sila maniniwala. When in fact, kabaliktaran yan sa totoong buhay. You have to see it first in your mind before you see it in your physical reality. Okay? Ibig sabihin, kailangan what's being pushed out in, eto guys, pakinggan yung mabuti ha. Kung ano yung napupush out sa 3D nyo, pag sinabi kong 3D, yung physical reality, yung buhay nyo, yung totoong buhay nyo, whatever you see in 3D is being pushed out from your mind, no? Kung ano yung nasa isip mo, kung ano yung paniniwala mo, kung ano yung belief system mo, yun yung napupush out palagi sa inyong physical reality. Pag pinapaniwalaan mong, let's say for example, naniniwala ka maganda ka, you will hear a lot of people reflecting it back to you. Sasabihin sa'yo, uy, ang ganda-ganda mo ngayon. Uy, Mare, bakit ang ganda mo? Uy, bakit, manang-manang ka sa nanay at tatay mo, napakaganda mo talaga. So, you will see and hear evidences from other people reflecting back to you na maganda ka because pinaniniwalaan mong maganda ka. Okay? And then, likewise, ganun din kapag negative, naniniwala ka na mahirap ka. So, what you see as evidence sa iyong physical reality is puro kahirapan, no? Walang pera, kapos sa pera, palagi nangungutang, may trabaho, pero kapos pa rin. That's because yung belief system mo is naniwala kang mahirap ka. Okay? Pwedeng kinalakihan mo kasi ganun, kaya naniwala kang ganun. Pero as we grow old, mga kapiksi, no? Pwedeng magbago yung paniniwala natin. And kapag nagbago yung paniniwala natin, doon na nagbabago yung physical reality natin. Okay? So, kaya imbis na sabihin nyo na to see is to believe, sabihin nyo, I'll see it when I believe it. Ibig sabihin, pag naniwala ka, tsaka mo siya makikita. So, pag naniwala kang mayaman ka, or hindi ka mayaman ngayon, pero naniniwala kang yayaman ka, okay? You will see evidence in the future na magiging mayaman ka. Why? Because naniniwala ka na yayaman ka. Okay? So, ganun. That's why a lot of people, maraming tao na from rags to riches na tinatawag, di ba? From mahirap, nagiging mayaman, di ba? So, example, Manny Villar, yeah, di ba? So, sobrang yaman niya na ngayon. Number 1 na yata siya na pinakamayaman sa Philippines. Hindi ko alam kung ano rank niya. Pero, nag-start din siya as wala, diba? So, meron pa nga siya nung campaign dati. Anyway, ganun yung gusto kong sabihin. As long as nagkaroon kayo ng shift sa mindset nyo, it will be pushed out in your reality. Additional meaning for this card, guys, a new start is on its way, no? Mga bagong simula. Again, sinabi ko na yan kanina, bagong simula sa pag-ibig, sa kaperahan, sa negosyo, investment, yan. On its way na yan. Paparating na yan sa inyo, mga kapigsi. Kaya, i-mind nyo na, salubungan nyo na yung mga bagong journey na yan sa inyong buhay. You will soon start to feel more hopeful about getting what you want. And ganun naman talaga dapat, mga kapiksi. Dapat huwag kayong mawalan ng pag-asa. Everyday sinasabi ko na mayaman ako. Even if it's not so true right now. Pero I feel so blessed right now. And talagang magaan yung pasok ng kaperahan. Kahit na dati, nawalan ako ng trabaho, sabay-sabay, di ba? So, nung pandemic, isa ako sa mga nawalan ng trabaho. So, pero ngayon, naka-LL na. Sabi nila, nakaluwag-luwag na. So, ganun lang, guys. Kailangan affirm lang ng affirm. Kailangan wag kayong mawalan ng pag-asa, mga kapiksi. Your belief that your dreams can manifest is working well. Kapag naniniwala talaga kayo, mga kapiksi. Actually, even if you don't believe, maraming mga taong nakikinig ng subliminals natin, pero hindi sila naniniwala, but they still see results. Kasi pinakinggan pa rin nila. May mga affirmations pa rin yun, okay? And as long as nare-reprogram yung subconscious mind nyo ng mga bagong belief system, guys, maniniwala talaga kayo. Magmamanifest talaga siya, guys. Okay? And forget about the past. Hindi ka babalik sa past, guys. Sa future ka lang pupunta. So, kalimutan nyo na yung past. Erase na yan.
and just focus your attention sa inyong mga desire sa future nyo, because your thoughts today will be your future tomorrow, mga kapiksi. Okay? Alright, so yeah, sana naintindihan nyo and sana ibuhay nyo. Comment down below guys if naka-resonate kayo yung mga pinapamain-main ko sa inyo guys. Imain nyo na. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal. Pakinggan nyo para talaga maging maswerte kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.